سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. Muna-muna yung pagpangin-syukur tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna sa bapan ng itipunan kita sa mga taradya na kaswatan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadwa na pangin-syukuran ta na ipasampay kita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sidi na buwan na barakat, yan ang maana yung buwan ng Ramadan. Minito, para formal na abriyan yung kanatin may programa, waday lain na pinakamadyaw na pamaagi ng pag-open na programa ta, ya sa tabya yung pagbatya ng paraman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ama kaatag ka natin, ng kanatin may lumon na si Alnor Labawan. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Syukran jazakallahu khairan. Balikin ko yung mga ansan pa sa lugwa, sumud na kita mayo di kay mapuno na kita mayo. Bago ta iatag yung kanatan microphone sa kanatan mayo speaker, gugod ta muna yung kanan background. Sa secular education, yung makapagtapos siya ng AB International Studies sa Ateneo de Davao University sa tuig na 2008. Awadi sa kanan Arabic background, yung makapagtapos siya ng Bachelor of Science in Kuliyatul Sharia sa Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Jakarta Branch of Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia sa tuig na 2018. Mga lumang taganak, buwisan ko yung kanatan may mga taringa o maningin kita na mayo na madyo o di kita magkayagaw sa karating mayo speaker na si Sheikh Abdul Rahman G. Kadiraw. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga pasaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, muna-muna, mapangayo ako ng pasensya, kamayo,
sabab sang kadelay gaina yaga tipok kami ubos ng mga ulama sa Jamjum adto kami pag-iftar sabab nang ipanginakat kami ng embassy ng Saudi Arabia ng mga missionary na adto kami ubos mag-iftar. So yan yung first time actually at this Davao City na ubos ng mga ulama yaga iftar ng sabay adto sa sidto na masjid, walhamdulillah. So mapangayo man ako ng dispensadon na yaning sagul-sagulon ta dayaning bahasa na gamiton ta sabab ng aon uman mga kalumunan ta na bukod ng di makadag ng bahasa ng Kagan o tagasog na yaga monitor ka naton sa live, no? So alhamdulillah featuring yaning kauman mayo adon, alhamdulillah. So apa kuan ko gid sa dato kay kadudong sang imam na live uman kamo adun, alhamdulillah. So alhamdulillah, welcome sang idina program, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran sang pag-welcome mayo kanami o pag-invite mayo kanami. So di ko na patatagalin mga kapatid sa Islam, itong buwan na ito ng Ramadan, buwan na napakaraming kabutihan. Isa sa napakalaking kabutihan ito lang ang buwan na bukas ang mga pinto ng paraiso at sarado ang mga pinto ng impyerno. Yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin wa maradatul jin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dumatal na ang Ramadan, nabubukas ang mga pinto ng paraiso, sarado ang mga pintuan ng impyerno, at nakatali ang mga syaitan. Subalit, may natitira na tanong, masala sa ating mga isipan. So, ito'y napakaiksi lamang na muhadara sapagkat pagkatapos nito gusto nating pagbigyan yung mga katanungan ng mga kapatid natin, inshallah. Kung masasagot natin, ayon sa kaalaman na kakaunting kaalaman mula sa Quran at sa Hadith, sasagutin natin. Kung hindi naman natin masagot, si Allah ang mas nakakaalam sa lahat. Okay. Meron palang tarika. Hindi naman bid'a ito, ha? Joke lang. Okay. So, ang tanong, bakit pag sinabi ng propeta, ayun niya na talaga, parang bumbu radyo. Ika lang, oh. Radyo rapido. Okay na. Ganun. Dapat steady lang ako ganito. Parang stiff neck at sa vertigo ito, Kailangan ayusin yung okay. Joke lang, kasi alam ko medyo pangtulog na to na time. Okay lang kayo? Basi, kwanda. Basi marim da matugaw, malini da matuga doon, labi-labi da kay manikiyang ka na kuan. Allah! Patay, di kita makasahur saan? Na, kung darating daw, sabi ng propeta, tuwing dumarating ang Ramadan, tinatalian ng mga syaitan, bukas sa mga pinto ng paraiso, sarado ang mga pinto ng impyerno. So ang tanong, kanina lang actually, dumaan ako sa Rojas Night Market. Doon pa kami naharang ng TMC. Pagdaan namin doon, subhanallah, nagkalinya yung mga tao. Andun yung mga maguyab, siksi, lahat. Ibig sabihin, meron pang syaitan na hindi natalian? No. Kasi, meron pa rin masya. Bakit yun ganon? Ustad, ano lang magigapon yung makatintal? Nangasawa minito na, yagalong daman yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na, yagapos yung mga syaitan. Hikutan yung mga syaitan. Nakapusas sila. On hold sila ngayon lahat. Di ba? So bakit ganon? Pakinggan natin, kasi kung tayo lang mag-analyze, may mga magsasabi masama. Sabi niyang, bakit ganon ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bakit sinabing nakatali ang mga syaitan pero may maksiya pa rin na nangyayari? May mga muharramat pa rin na gumagawa ng haram. Kami, nung galing kami ng Tagum, on the way kami sa Davao, mayroon ding mga kupar, nagtarawi din sila sa gilid ng daan. Naka-sunmig light. Tapos merong imam nila, nagagitara. Imam ng mga shayatin. Bakit kaya ganon? Si Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak ni Imam Ahmad ibn Hanbal sa 4 na madahib, nagtanong siya, "Ya abati, tatay ko," sabi niya, "pasaya ko na ama alongnan. Hindi ba sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bukas ang mga pinto ng paraiso, sarado ang mga tarangkahan ng impyerno, nakatali ang mga syaitan sa pagdating ng Ramadan? Bakit meron pa ring mga tao na syayatin? Bakit meron pa ring mga gumagawa ng mga kahalayan at ng mga haram?" Anong sabi ni Ahmad ibn Hanbal? "Ya bunay, hakadha ja'a al-hadith." Anak ko, sabi niya, ganyan ang pagkakapahayag ng propeta sa hadith. Manadalik, kinakailangan tayo ng mga Muslim, hindi dapat ang tinatanong natin, ang pagtatanong ng bakit, sa bakit na para bang nagdududa o skeptic tayo kung gaano katotoo yung sinasabi ng propeta. Dahil kung ganon, magkakaproblema tayo sa akida natin, makakalabas tayo sa Islam. Yung curiosity dapat natin doon is itatanong natin, ano ang hikmah? Ano ang hikmah? O sa paanong paraan, saan ito, o ano ang ibig sabihin ng hadith? Ito ba'y pangkalahatan o specific? Ganon dapat. Ang problema sa atin ng mga Muslim ngayon, magagalit tayo, magsasabi tayo, pag mayroong dalil, ayaw pag hadis-hadisan, basta kaya niyang kanak. Object kagad tayo, na wala ng explanation. Ayaw nating marinig kung ano ang dalil, kung ano ang hindi, dapat ganon. Ang Muslim, kapag makarinig tayo ng kitab natin binabasa sa atin, sasabihin natin sami'na wa ata'na. Narinig namin, pinapakinggan namin. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kapatawaran mo ya Allah ang aming hinihingi at kami sa iyo ay magbabalik sa araw ng paghukom. Diyan kami uuwi sa iyo. Hindi kagaya ng mga Hudyo na sinasabi nila sami'na wa asayna. Narinig namin at sumusuway kami. Diba? Tignan ninyo ang mga ibang mga Muslim, sami'na wa asayna. Narinig namin, sinusuway namin. Pagsimula pa lang ng Ramadan, ginagawa na ang salungat sa sunnah. Bakit? Kailangan mauna kami, mag-uuna dagid kami na nga saba. Kaya ang kanami, barabangsa kami ng mga pamilya, mga sultan, mga salip, kalahi namin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salip siya, bisan ang iyang ilong, wala ganina salip. Bisan pa nagnitangkad imong ilong gamay, dili kaya po na pwede nga moingon ka, nga exempted ka sa pagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na special treatment sa imo, kay Sharif ka. Bisan ang mga kahit yung mga kapamilya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi sila exempted. Ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inutusan pa rin silang magtakip ng aura. Sabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Ahzab, sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya azwajan nabi, lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaytunna. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo kagaya ng mga ibang kababaihan. Kung kayo ay tunay na may takot kay Allah Ta'ala, fala takhda'na bil qawl. Kung magsasalita kayo, huwag ninyo sa lalaki na hindi nyo kaano-ano, huwag ninyong palambingin at palambutin ang mga boses ninyo. Fayatma'a fi qalbihi alladhi marad, sapagkat pagkakaroon ng sakit sa kanyang puso. Kaya sabi ng Maguindanao sa kanta nila, dakasan ka aron panggigilakan. Kaya minang maggilok magid kung mo istorya ang babae, labi na kung sweet kayo pagkasulti. Hello, how may I help you? Di mo to bagid ang lalaki. Anong name mo? Anang mahitabo. Ganyan ang mangyayari. Kaya sa babae, hindi aura ang boses nila,
Pero wag nilang palamyain, wag nilang palambutin. Na paano pa kaya kung contestant na ng kiraatul Quran ang babae at may mga lalaking nakikinig? Mas grabe ng fitna. Hindi aura ang boses niya, pero pag narinig ng hindi niya mahram na pinaganda-ganda niya ang tarannum niya at basa niya at tajwid niya, delikado. Sabi ng Maguindanao, critical mambo, delikado. Bakit? Kasi, sabi ng lalaki, parang may maalala ako. Kasi tayong na lalaki, yun ang naturalesa na binigay sa atin. Tignan nyo, ang punto rito, kahit mga asawa ng propeta, asawa na yan ng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, hindi sila exempted sa kautusan. Bagkus inutusan pa sila. Tayo pa kaya? Ma-exempt tayo sa kautusan? Sa claim lang natin na kalahi tayo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kahit pa sabihin natin mukha tayong Arab, mukha lang yun. Ang problema, kahit pa Arab ka, hindi ka maaaring, kahit pa sabihin mong relative ka ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi pa rin exempted ang mga kamag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. Ang hindi lang pwede sa kanila, ayon sa mga malalakas na riwayat, ang tumanggap sila ng zakat. At pwede silang tumanggap ng hadiah, ang mga kapamilya ng Nabi. Pero yung mga apo-apo na wala na, hindi na kasama yun. Hindi na kabilang yun. Yung mga direct o immediate na kapamilya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, sa pagsimula pa lang ng Ramadan, doon ka na sa takwim nag-start. Paano pa yun? Paano mo makukuha ang kabutihan, yung kahigitan ng Ramadan? Paano magiging bukas sa iyo ang paraiso at magiging sarado sa iyo ang impyerno? Doon pa lang sinara mo na ang paraiso sa pamamagitan ng pagsuway sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hijr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo, sundin ninyo. Kung ano ang kanyang pinaiwasan at pinalayuan, iwasan ninyo, layuan ninyo. Every year nangyayari sa atin ito. May mga kamag-anak tayo, may mga kaum natin na ganun ang ginagawa. Hindi susunod sa announcement ng mga ulama, kasi magagawa ng sarili nilang tapidan kung sa atin pa sinasabi nilang ganun, sarili nilang patakaran. Bakit ang Muslim, ang Islam ba ng Kagan at Islam ng Tausug magkaiba? Ang Islam ng Maguindanao at ang Islam ng pagka-Muslim ng Iranon at Maranao magkaiba? Hindi ba isang kitab natin? Isa ang ating propeta? Hindi talaga pwedeng magkaiba. Ang Fatiha natin sa Fatiha ng Maranao, magkaiba? Hindi. Sa Fatiha ng Tausug, magkaiba? Baka sa pagkabigkas, magkaiba. Kasi halimbawa, kami na Tausug, ang L namin R. Ang R namin maging L. Ang Maranao naman, puro R. Ang Kaga naman, mawala, maging H. Diba? Yung mga malalam na Kagan. Ang mga Maguindanao naman, may Tausalaya, Tausailod, magkaiba-iba sila. Minsan yung L magiging slang, mawawala. Pero pagdating sa agama, hindi magkakaiba yun. Ang takbiratul ihram natin, ganun din sa kanila. Bakit hindi tayo magkaisa sa Quran at sa Hadith? Yun ang dapat pagkaisahan natin. At ang umma na ito, sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Tirmidhi, at ang hadith na ito ay hasan ayon kay Sheikhul Albani sa Al-Silsilatus Sahiha, sabi niya, la yajma'u Allahu ummati ala ad-dalalah. Sa isang riwaya, la tajtami'u ummati ala ad-dalalah. La yujmi'u Allahu ummati ala ad-dalalah. Wa yadullahi ala al-jama'a. Sa isang riwaya, la tajtami'u ummati ala ad-dalalah wa yadullahi fawqa al-jama'a. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi maaring magkaisa ang aking umma, yung tunay ko na umma sumusunod sa akin sa kaligawan. At ang kamay ni Allah Ta'ala ay nasa jama'a, nasa tunay na sumusunod sa katotohanan. Ang umma na bahagi sa dalawa. Merong tinatawag na ummatun istijaba o ummatud da'wa. Ang ummatud da'wa, meaning yung umma na under sa da'wa ng propeta, pero hindi nila tinanggap, kasama na doon ang mga Hudyo, Kristiyano, Mushrikun, ummatud da'wa. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya sa isang grupo lang ng mga tao ipinadala, subalit sa sangkatauhan.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ sa Suratul Saba, kung hindi ako nagkakamali, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ أو Suratul Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا, hindi ka namin ipinadala sinugo ya Muhammad maliban na lamang na tagapaghatid ka ng mabuting balita at tagapagbabala. Walakin na aktharan nasi la ya'lamun, subalit karamihan sa mga tao hindi nila alam. Kaya ang isang Kristiyano, kung papasok siya sa Islam, nagbalik Islam siya, mula sa ummatul da'wa, papasok siya sa tinatawag na ummatul istijaba. Ummah na tumugon sa panawagan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tayo ngayon, tayo ang ummatul istijaba. Ibig sabihin, tumugon tayo doon sa panawagan ng sugo sallallahu alaihi wasallam. It's either acquired natin by birth, kasi yung mga magulang natin, ninuno natin mga Muslim na, yun ang kinamulatan natin, o hindi kaya by conversion, nag-Muslim, ang isa sa atin galing sa Kristyanismo, galing sa pagkaujoy, galing sa pagkawalang relihiyon, saka natin tinugunan ang panawagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungo sa tauhid. Kaya ang pinag-uusapan dito, ummatul istijaba. Ibig sabihin, yung tunay na tumutugon sa tinatawag na panawagan ng sugo sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na ummatul istijaba. At yung ummatul istijaba na yun, sasalain pa yun sila. Bakit? Kasi mababahagi pa sila. Hala, Ustad, kahadlok bandiana, mabuak pa di ito? Mabuak. Bakit si Allah Ta'ala mag-uutos ng magkaisa kayo? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kayo ay humawak sa lubid ni Allah at huwag kayong magkawatak-watak. Sa lubid ni Allah ay sa kitab at sa sunnah. Bakit siya mag-uutos ng ganon? Kasi mayroong mga nagkawatak-watak. Ang nagkawatak-watak sa katotohanan ng mga Nasrani, mga Yahudi. Nagkawatak-watak sa katotohanan ng mga tagasunod ni Isa, tagasunod ni Musa alayhim assalam. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Sabi ni Allah Ta'ala, huwag kayong gumaya doon sa mga nagkawatak-watak na nauna sa inyo. Matapos na maging malinaw sa kanilang bayinat, nandyan na ang Quran, nandyan na ang hadith. Bakit nagkawatak-watak sa katotohanan? Kasi hindi sila sumunod sa tamang tarika, sa tamang tapidan. May tapidan sila sarili sa mga matatanda nila, hindi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan tayo nagkakawatak-watak. So ang tunay na umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang medyo mahabang hadith na inulat mula kay Abu Dawud, kay Ibn Majah, kay Ahmad sa kanyang musnad. At ang hadith na ito'y sahih. Ayon sa Sahih Targhib at Sahih Targhib wa Tarhib ni Sheikh Al-Albani, at ganun din nababanggit sa Irwaul Ghalil. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatin nasara iftaraqatil yahud ila 71 firqa. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا من تلك الفرقة الناجية يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo, tagasunod ni Musa, sila ay mababahagi sa 71 ka mga grupo. Magkakawatak-watak. Lahat ng yun impyerno, isa lang sa kanila maliligtas, yung tunay na sumunod kay Musa a.s. Ang mga Kristiyano naman, mga tagasunod ni Isa na totoo, lahat sila mababahagi naman, magkakawatak-watak, madidivide sila sa 72. Iisa lang matatanggap, the other 71 impyerno lahat. At ang umma ko na ito, sabi niya, ay magkakawatak-watak hanggang 73 ka mga sekta. Lahat ng yun impyerno, liban lang sa isa. Nagtanong ang mga sahaba, o sugo ni Allah, sino itong ligtas o tagumpay na grupong ito? Sumagot ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumusunod sa klase ng relihiyon ko, sa pagrelihiyon ko ngayon sa araw na ito at ng aking mga kasamahan.
So yun palang palatandaan ng umma na yun mula sa ummatud da'wa, ang ummatul istijaba, umma na tumalima sa panawagan ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, at humawak sa kung ano ang tama na kanyang pamamaraan at ng kanyang mga sahaba. Ano daw ang pamamaraan nila? Makikita sa kanila ang pagsunod sa propeta, sallallahu alaihi wasallam, at ang pagsunod sa pamamaraan ng mga sahaba. Nangangahulugan ang pag-intindi nila sa Quran, gaya ng pag-intindi ng propeta at ng mga sahaba. Ang pag-unawa nila sa hadith, gaya ng pag-unawa ng mga sahaba ng sugo ng sallallahu alaihi wasallam at sumunod sa yapak ng mga sahaba. Ibig sabihin, hindi sa sarili nilang utak. Hindi. Nung sinabi ni Allah halimbawa sa Quran, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum," kung makita ninyo ang buwan, kayo ay, sino man sa inyo makakita sa buwan ng Ramadan ay mag-ayuno. Hindi sila sa kalendaryo titingin o sa listahan o sa bilang titingin. Hindi. Bagkus sa buwan sila titingin sa ika-29 ng Sha'ban. Yan ang mga sumusunod ng totoo. Yan ang palatandaan ng firqatun najiyah o ng ligtas na yun na grupo. At yung ligtas na grupo na yan, isa sa palatandaan din nila, hindi sila mamumroblema kung iiwanan sila ng iba. Dahil sa paghawak nila sa totoo. Dahil ulat sa hadith ni Imam Ahmad pa rin sa kanyang musnad, at ganun ni Tabarani sa kanyang At-Tarikhul Kabir at ni Hakim sa kanyang Mustadrik, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansura. La yadurruhum man khadalahum hatta qiyamis sa'a o ila qiyamis sa'a." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron kasabi niyang isang grupo, sasalain lahat ng aking umma, merong isang grupo lang sa kanila matitira na hanggang sa huli maninindigan sa katotohanan at hayag sila sa katotohanan at sila ay tinutulungan ni Allah. Sino itong grupo na ito? Ang sagot ni Imam Shafi'i, sila ang mga ahlul hadith. Sila yung mga sumusunod sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang ahlus sunnah. Madaig yang yaklim ng ahlus sunnah doon. Pero pag tinanong mo sila patungkol sa mga tafsir at mga kuwan, sariling utak nilang pairalin. Sariling kuwan ng kanilang sarili. Magsasalita patungkol sa Islam, pero ang mga example nila sa laginto sa lagubang. At saka mga palaka at mga scorpion. Paano napunta yun doon? Doon na tayo sa elementary, magbalik tayo sa salaginto. Pag-agama Islam, kailangan sagutin with dalil. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwag yung sinabi ng salaginto, nagsalita ang palaka. A'udhu billah. Ito ay mga gawa-gawa na mga kwento, mga darbul mithal, na wala dito, wala doon. At kung ating titignan sa usulus sunnah na inakda ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, pinagbabawal o kabilang sa mga usul o fundasyon ng sunnah ay ang pagbabawal sa paghahambing o pagbibigay ng amthal o ng mga halimbawa na hindi binanggit o salungat sa kitab at sa sunnah. Ustad, hindi ba ginawang halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim ang lamok? Oo, ginawa niyang kwan mismo sa suratul Baqarah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi makikiya si Allah ta'ala kung gagawin niyang example ang lamok o yung mas ano pa dito, mas taas pa dito. Ayan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim. "Ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru
ang mga kuffar, magsasabi sila, ano ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa halimbawang ito? Idhillu bihi kathira. Maliligaw ang ilan at magagabayan ang ilan. At walang ibang maliligaw dito kundi yung mga masuwayin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. So, nangangahulugan dito mga kapatid sa Islam, ang tunay na umma ng propeta, hindi tayo lalabas sa kung ano lang ang nandyan sa Quran at sa Hadith. Hindi tayo magko-cross doon sa boundary na yon. Kanya, patungkol sa hikmah, kung bakit ang mga ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na tusaffadu syayatin, na ang mga syayatin ay tatalian ng mga syayatin at ang mga maradatul jin ay ang mga malalaking jin. Hindi ang ibig sabihin nito na tatalian ng mga syayatin ay wala nang mangyayaring maksiya sa mundo. Pakinggan natin ang paliwanag ni Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala para maging malinaw sa atin, at habang nag-aayuno tayo, mas lalong madadagdagan ng kaalaman natin at pagsisikap natin sa Ramadan at makuha natin insyaAllah ta'ala ang awa ni Allah ta'ala sa buwan na ito. Sabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ. Kung sasabihin nila, paanong nakikita pa rin natin ang mga kasamaan at mga pagsuway na naggaganap sa buwan ng Ramadan, samantalang sabi ay nakatali ang mga syaitan? Ang sagot, أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنِ الصَّائِمِينَ. Ito ay ibig sabihin, nababawasan ng mga masasamang ito at natalian ng mga syaitan para doon sa mga nag-aayuno na pinapangalagaan ang kanilang pag-aayuno sa lahat ng mga syurut nito, kondisyon nito, at pinangalagaan ang mga adab nito. Nangangahulugan kung sila ay ayuno, gaya ng sinabi ni Jabir ibn Abdullah, "Idha sumta, falyasum sam'ak, wa basarak, wa lisanak." Kung ikaw ay mag-aayuno, ayuno dapat ang tenga. Hindi yung nag-aayuno, gutom ka nga, pero yung tenga mo hindi ayuno. Bakit hindi ayuno? Hindi ka nakikinig sa chismis ng kapitbahay kasi high-tech na ngayon. Makinig sa chismis ni Christopher Min sa Facebook. Ay, anong nangyari kay Bia Alonso? Anong nangyari kay Kwat? Ibig sabihin, yung tenga mo hindi ayuno. Kasi yung mga pambansang marites, yun ang pinapakinggan mo. Ang mata mo rin hindi ayuno. Ay, waman ako ustad pag lugwa-lugwa. Waga niya ako ustad pag kanto sang mall, sang kuwan, sang night market. Pero iyan daan sa cellphone mo. Iyan daman sa bayang pitna. Diba? Ang cellphone, dalawa ang dala nito. Mabuti, masama. So, nasa sa iyo. Kung saan ka pupunta doon. Sa mabuti ka ba o masama-sama mo gagamitin? Ha? Pag-click mo pa lang doon, sa random na nagaganap yung mga parati mong pinanonood, yan na. Lalabas na doon. Ito pala yung crush ko, si Piolo. Ito pala yung crush ko, si Liza Soberano. Ha? Lahat na titignan mong ganun. Ang tanong sa'yo, natalian ba ang syaitan? Ang adab ng pag-aayuno, hindi dapat sa mga makamundong bagay nakatuon ang pansin mo. Paano pa yung maraming tulog? Sobra yung tulog. Hindi na magbasa ng Quran, hindi na magsala kasi sige tulog na lang. Ang Ramadan hindi buwan ng maraming tulog. At huwag kayong maniwala doon sa sinasabi nilang hadith daw na ang tulog daw ng nag-aayuno ay ibada. Daif ang hadith na yun. Dinaif ni Imamul Bayhaqi. Mismo, si Imam Bayhaqi na nagriwaya nun, pinulot ang hadith na yun, sabi niya yan ay daif, mahina. Huwag kayong magsabi na ang tulog ng nag-ayuno, ibada. Sige, magpahagok na kay ibada man din. Wagatitu tasbih. At yun daw kanyang hilik ay tasbih daw. Parang subhana akan ni. Na maglumbaan ay natong barko o gatong train. Maghinagukay. Paano yan? Nasunod ba natin ang adab ng ayuno? Habang nag-aayuno, katatapos ng sala ng fajar, libak na, maglibak na. Hindi natin sinasabing masisira ang pag-aayuno mo, pero mababawasan yung kanyang reward. Yan ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu."
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi niya iwanan ang masasamang salita, panglilibak, pangchichismis, at ang pagsasagawa nito, salbahin ka pati sa aksyon mo, hindi kailangan ni Allah Ta'ala na iwanan mo ang iyong pagkain at inumin. Ha? Hindi niya kailangan ang iyong pagkain at inumin. So, ang saum na kumpleto, ang kanyang reward at katanggap-tanggap talaga kay Allah, hindi lang dahil sinunod ang tarika, hindi lamang ganun. Subalit, yung ayuno na nakakapagpabago sa ugali mo at nakakatali sa syaitan mo mismo at sa nafs mo. So, sumunod doon, sinabi ni Imam Al-Qurtubi, sinabi niya, awil musaffad ba'du syayatin, umari din ang ibig sabihin ng hadith, ang ilan lamang o mastermind lamang ng mga syaitan, ang nakatali at hindi sila lahat. Subalit, ibig sabihin, ang hindi nakatali na nakakapag-tempt pa sa iyo, mahihinang syaitan. So, sobrang hina na ng iman mo. Kasi, pati yung mahina na syaitan, kayang-kaya kang balibagin. Kayang-kaya kang itempt. Amal maksud, ang ibig sabihin ka ng taklilus syurur fi, o yung kukunti, yung mga gawaing masama sa buwan ng Ramadan, ito ay bagay na nagaganap lalo na sa sosyedad ng mga Muslim. Wala yalzam min tasfidi jami'ihim an la yaqa'u syarr o la yaqa'a syarru wala ma'siyah lianna lidhalika asbaban ghayra syayatin. Sabi naman ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sinabi niya na ang pagtali sa mga syaitan, hindi kang ibig sabihin nito, halimbawa lahat sila natalian, na wala ng masama o maksiya na mangyayari. Sapagkat may ibang asbab, may ibang dahilan pa, na nagaganap ang mga kalukuhang ito o mga kasamaang ito, na hindi ang mga syayatin ang dahilan, kundi ang sarili natin. Nafsul khabith, yung syaitan sa sarili mo, hindi natalian. Nandyan, hindi kaya syaitan na tao. Ang natalian lang syaitan na jin. Ang syaitan na tao nandyan pa. Ha? Yung syaitan na tao, palalakasin niya yung music sa panahon ng Ramadan. Nga, ano man din, nagpuasa mo diya kay basta ako, ani. Ha? Tugtog dahil one night only. Wal adat al-kabiha. O, di ba ka? Guns N' Roses. Wal adat al-kabiha. O yung masasamang mga kasanayan at mga syaitan ng tao. Kaya, dito sa Ramadan na ito, mga kapatid, bilang konklusyon, ang syaitan na kaaway natin, ang sabi ni Allah Ta'ala, huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Si syaitan, nakikita niya tayo sa mga lugar na hindi natin siya nakikita. Sa mga panahong hindi natin siya nakikita. So hindi pala nakikita ang syaitan, kalaban na hindi nakikita. Kaya dapat kalaban natin siya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Ang syaitan kalaban ninyo, gawin ninyong kalaban. Pero ang tanong doon, kung hindi siya nakikita, paano yung hadith na propeta sallallahu alaihi wasallam na si syaitan isang beses nagsala ang Nabi, nasa Sahih Bukhari, nagsala siya. Habang nagsasala siya, meron siyang parang inaabot o meron siyang parang pinapaalis. Nagtanong ang mga sahaba, ya Rasulullah, nakita ka namin nagsasalat, parang meron kang pinapaalis. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakita ko, sabi niya, si syaitan. At nahuli ko siya. At sabi ko sa kanya, tatalian kita rito sa isang amud o isang pilar na ito sa Masjidun Nabawi para paglaruan ka ng mga bata sa umaga. At si syaitan ay nakiusap, napakawalan siya, pinakawalan siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil pinangako niya hindi niya nadidisturbuhin sa sala ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, higit pa sa isang hadith, maraming pagkakataon na nakita ang syaitan. So nakikita pala ang syaitan na jin, ang iblis at ang mga liporis niya. So paano yung sinabi sa suratul An'am na hindi siya makikita, siya at ang kanyang mga liporis? Pinaniwalag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nang sabi niya, may mga pagkakataon na ipapakita ni Allah sa iyo, meron ding pagkakataon na hindi. Depende sa kanyang mga pagbibigyan na kanyang ipapakita yun o hindi niya ipapakita. Okay, lalo na sa mga propeta, nakita nila. Sa maraming instances ng mga syayatin at sa mga sahaba, nakita din nila. So,
Makita man o hindi natin nakikita, alam natin na kalaban natin si Shaitan. Ano ang dapat paghahanda natin? Number 1, na ating pananggalang o kalasag laban dito sa mga tinatawag na patibong niya, as-sawm, itong pag-aayuno. Kaya sinabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Inubliga ni Allah sa inyong pag-ayuno ganyan nang naobliga sa mga nauna sa inyo upang maging shield ninyo ito, kalasag ninyo ito laban sa impyernong apoy. Na kung saan kayo tinatawagan ni Shaitan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sabi ni Allah, ang Shaitan ay nananawagan sa kanyang mga tagasunod, sa mga maaakit niya upang makasama niya na itatapon dun sa impyernong apoy. Kasi hopeless na siya. Hindi na siya patatawarin ni Allah sa kanyang pagtakabur at pagkufur kay Allah Ta'ala. Kaya kailangan niya lang ng kasama. Na gusto niyo bang maging kasama niya? Ayaw. Gusto ba natin? Waliyadu billah. Pagkatapos nito, as-sawm at yung dhikrullah. Ang pagdikir kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbasa ng Quran. Huwag lamang gawin ang Quran na patugtog sa sasakyan habang nag-uusap-usap ko, hindi. Ang Quran kapag binabasa sa atin, wa idha quri'a alaykumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pag binabasa ang Quran sa inyo, makinig kayo at kayo ay makinig at tumahimik upang kayo'y kaawaan ni Allah. Kaya marami sa atin ginagawang parang batugtog ang Quran. Bakit hindi tayo kinakawaan? Bakit walang baraka? Kasi hindi tayo tumatahimik upang pakinggan at pagdinaya ng mga salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hinihijra natin, inaalis natin o nilalayuan natin lalo ang Quran Al-Karim at hindi inaaral. Pangatlo, pagkatapos ng dhikr kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pinakaano doon ang Quran Al-Karim, pangatlo, adamu tatabbu'i khutuwati syaitan. Lahat ng mga bi fi'lis sunan. Sa pamamagitan ng paggawa ng sunnah, lumayo ka sa lahat, makakalayo ka sa mga patibong ni Satanas. Sunnah sa pagtulog, babasahin mo yung mga dua sa pagtulog. Huwag yung hilatak ka kaagad. Bago ka matulog ang sunnah, mag-ablusyon ka, malinis ka, pagpagin mo yung iyong higaan bago ka matulog kasi hindi mo alam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung sino yung nakipaghalili sa iyo nung nawala ka doon. Sino yung humiga doon nung ikaw ay wala doon. So pagpagin mo, mag-isti'ada ka, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lahat ng mga ginagawa ng syaitan, salungatin mo. Pag kumain ka sa right. Huwag sa left and right. Huwag yung masiba na ganun. Ustad, sunna lang man yan. Sunna lang. Binababa mo ang kwan ng sunna. Pero tandaan mo sa pamamagitan ng paggawa ng sunna, nagiging kalasag mo yung laban sa syaitan at nalalayo ka sa bid'a, sa muharramat at maksiyah. So ganun po ang tatlo na yun na ating magiging kalasag, mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal ni Allah Ta'ala. Hanggang dito ko na lamang ang aking muhadara na ito. At bidillah, sana ay magtagumpay tayo lahat laban kay syaitan upang kapag nakumpleto natin ang mga araw ng ating pag-aayuno, tunay na madakila natin si Allah sapagkat natalo natin mismo ang kalaban natin na si syaitan. Yan ang sinabi ni Allah, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Upang makumpleto ninyo mga araw ninyo ng pag-aayuno, mga gabi ng pagtatarawih, makumpleto ninyo lahat yon, at upang pagdating ng Eid, dakilain ninyo si Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. At upang kayo ay maging mapasalamatin na tunay sa Kanya. Barakallahu fikum wa husni istimaikum. Ngayon ibabalik ko sa MC para sa inyong sa open forum kung meron ng mga katanungan at kaya nating sagutin sa kakaunting kaalaman na binigay ni Allah sa atin, ay sasagutin natin. Kung hindi naman, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamaalam sa lahat. Wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Hindi tayo sasagot o sasaksi maliban na lamang sa ating alam, natitiyak na alam natin mula sa Quran at sa Sunnah. At kung hindi naman natin alam, sabi ni Allah Ta'ala, wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Hindi tayo, hindi ako, hindi tayo nakakaalam sa mga bagay na hindi natin alam. Syukran, Sheikh. Naminitusan ka ng piaglongan na
mag-open yan ang kanatan may open forum para sa malilinaw usip o kung sino ang usip. Adun, kung ingaw mga ingapang kamo mag-usip, pero kung kanan kalini usip pa din, pwede na ipasampay sa kanatan may mga inaga na din nga pagservasan na adi na ilong sa kanatan na ako din mag-usip pa din siya. Paman. Yan yung pabayan na mag-atag ng dawa o saka mag-atag ng muhadara. Hindi yung hukuman ka, okay at wakat. Yung bubay ba na mag-atag ng muhadara, muhadara, allowed ba? Allowed to din. Time. Una, sinabi natin kanina, ito yung tanong ng kapatid, no? Ni Ustad, ang babae ba na magbigay ng muhadara pwede ba hindi? Kung halimbawa, magbibigay siya ng muhadara na may mga kalalakihan, ang ating iniingatan doon ang fitna. Kasi kahit palimbawa nakanikab siya, nakakaver siya, hindi maiwasan yung paglambot pa lang ng boses niya, pagsasalita niya, nakakatukso yun sa mga kalalakihan. Di ba? Makakiliti. Kaya nga, di ba, huwag dyan, may kiliti ako dyan. Baka makiliti yung hupuso ng lalaki sa pagsasalita niya. Si Aisha radiyallahu anha, ang nanay natin, asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maayos siya. Kaya niyang, siya ay tinatanungan ng mga sahaba nung namatay, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero, nag-iingat siya, pinapalaki niya yung boses niya. So kung safe mula sa anumang fitna, okay. Pero, ang masasabi ko lang, mas maigi na kung babae lang din ang makikinig, at yung mga kalalakihan, mas maigi na sila ay doon na makinig sa mga kalalakihan din. Kung makikinig naman ang mga babae, halimbawa, as long as walang mixing na nagaganap, ay mas mainam yun. Kasi hindi naman aura ang mukha ng lalaki, hindi naman aura ang boses ng lalaki. Ganon din ang boses ng babae, hindi din aura, ang mukha din nila hindi aura. Pero once kasi na nagsalita na maaari nang mayroong fitna na magaganap. Kasi nga, yun ay naturalesa na binigay ni Allah sa kalalakihan. Sinabi ni Allah Ta'ala, hubbiba linnasi hubbu zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina linnas, pinalamuti ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagmamahal sa mga bagay na kagustuhan ng sariling pithaya sa pamamagitan una ng kalalakihan sa kababaihan. So ganyan talaga. Liban na lang kung ang lalaki magkagusto din sa kapwa lalaki. Ibang usapan na yun. Yan na yung delikado na, critical na yun. Yan. So, allowed ba o hindi? Basta't mas safe sa fitna, pwede. Pero kung hindi siya maging safe sa fitna, na mas maigi na wag gawin. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Siyempre, di mo magkaiwasan yan kita sa influensya ng society ba? Sarta, way sarili mo na sa kayanan, yak commute ka. Adol, ang pag-commute mo, buka man lang kami sa kayanan na akontrolon mo yung masakay. In short, yak kita mo hindi maubak. So, mamakabaw Habang puasa ka. Ramadanan. Sadin ba? Sadin na. Kumalit sumakay. All of a sudden, long ng kanta. Kumalit ka sumakay yung di mabagay. Ya kita gibnan. Karapan ni kasakay minal na pikap. Yang usip kuno sinyan, diyan magdita tubangan mo. Adik, krib. Di ba kuno ang kakurangan niyang kamo? Baras ng kuwan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullil mu'minina yughuddu min absarihim. Yaghuddu absarahum. Sabi ni Allah Ta'ala, ang mga kalalakihan dapat ibaba nila yung kanilang mga paningin. Kontrolin yung kanilang mga paningin sa mga pinagbabawal ni Allah. Hindi lamang yung literal na pagbaba, kasi minsan, pag binaba mo na, Ustad, andun din.
mas lalong nandun na. Kailangan na gyud sa baba. Ang ibig sabihin nun, hindi lamang literal na pagbaba, kundi andun na yung pagbaba. Kung sa pagbaba ay hindi mo makuha yung makaiwas ka sa fitna, kung kaya mo hangad. Tingala. Kung hindi kaya, pero piyong. Kung hindi kaya, iwas. Ganun. Pag-istighfar. Kung wala choice, pag-istighfar sa Allah Ta'ala. Para hindi mabawasan yung reward ng iyong pag-ayuno. Kasi alam natin na mudtar tayo sa lugar na to, sa society na to, no? Sasakay tayong jeep, sasakay tayong bus. Kahit nga nakataksi tayo, pag traffic, pag gano'n natin gano'n, uy, yadto na. Yadto na lang ito yung saitan na wakay kuti. Yan, nakakawala, wala na pusasan, wala na dakpan. Pag gano'n dito, samot. So, mag-istighfar ka, pag makakita ka, astagfirullah, bawi ka agad. Basta may mga kasalanang bawi ka agad, mag-istighfar, humingi ng tawad kay Allah Ta'ala. Allahu alam bisawab. Si Ali radiyallahu ta'ala anhu, sinabihan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung nakamasid siya, nakakita siya sa isang babaeng hindi siya mahram ng babaeng ngayon, at medyo nakahayag yung aura, sabi sa kanya ng propeta, lakal ula wa alayka bithaniya. Sabi ng propeta, okay na yung isang beses, pero bawal na yung uulit ka pa. Ustad, ipundo na lang ako, nasamot na. Wala na ang 1, 2, 3, 4, 5 na naman dito tanan. Huwag nating pilosopuhan ang athar at ang hadith. Okay? Kung aksidenteng nakatingin kay wala manggid na tuyuwa, ayaw nagbaliki. Kay mubalik pa ka, wala na. Dito na. Muminus na to, mudidak na to siya sa imong reward na. Allahu a'lam bissawab. Bisan pa natin ito ba yan, sinimawang usip. Lemon, pahabol ng mga kabayan din na usip. Yan yung kuno on bisita na madato. Pwede ko mabot yan ng Quran. Ha? Uno ko, no? Bahay nga na ay bisita ba? Tapos, pada lang siya nga. Tapos, pwede na magbasa ang Quran na mushaf. Sa mushaf, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, la yamussul Qur'ana illa tahir. Ang Quran, sabi sa riwayat ni Abu Dawud, ay hindi maaring hawakan ng marumi. Malinis lamang ang nito. Ibig sabihin, malinis siya sa anumang sa junub, malinis sa haid, malinis sa nifas. Yun ang ibig sabihin nun. Ang mushaf ang ibig sabihin. Pero kung halimbawa, ang kitab na yun, ang Quran na yun ay mayroong tafsir, hindi yun full Quran. Pag sinabi kasi nating full na Quran, yun yung Arabic lang sa lahat. Yun ang hindi pwedeng hawakan sa kaul ng jumhur, sa madhabul jumhur, na hawakan ng nasa nifas o nasa tinatawag na state ng impurity kagaya ng may mens. Papasok sila doon. Magiging pwede lang yon kung emergency. Halimbawa, masusunog yung Quran o yung may lindol, mahuhulog yung Quran sa marumi kung hindi niya kukunin yung mushaf. So, kung wala siyang paraan, halimbawa, lagyan na ng guantes yung kamay niya kasi may mens siya o hindi kaya may khirka o may panyo, kung wala, kamay niya na dahil daruri yun. Emergency, necessary na gawin niya. Pero kung hindi ganon, hindi siya pwedeng humawak doon hanggat maging dalisay siya. Pero kung magbabasa siya mula sa cellphone, magbabasa siya nakasulat sa blackboard o nakasulat sa isang papel, hindi yun mabibilang na mushaf o Quran. Allah. Okay na? Okay na? Oy. Ang concern na diba sa Quran from OFW, Okay.
when kuno lang aatag yung regarding ng Sadakatul Fitr na sarta, kung at yan na start from other country, then at the end of Ramadan, yan sa banwanan. When kuno lang aatag. Tama ba? Yan ba? Ay, adi ko na pagkasugod sa banwa ng kanang Ramadan. Then pag end ng Ramadan, ito yan sang line na Nasod. yang ulit. When maatag ng Zakatul Fitr, sa Zakatul Fitr, adto ba Zakatul Fitr nan o alisan isugudan nan? Ang sagot doon, nasa kanya, titignan niya, kasi ang time ng pagbibigay ng Zakatul Fitr, o doon nagkaibang mga ulama, sa madhabu Shafi'i, yung kaanadan na madhab ng mga matikadong, sa madhab ng Shafi'i, sa unang araw pa lang ng Ramadan, pwede na magbigay ng Zakatul Fitr. Pero, hindi yun ang rajih. Ang malakas doon ay ang karamihan sa mga ulama, Hanbali, Hanafi, Maliki, na ang sinunod nila ay kagaya ni Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri, mga sahaba, na ang Zakatul Fitr, sa kanila binibigay, pag 2 days na lang matatapos na ang ayuno. 2 days or 3 days matatapos ang ayuno. At ang pinaka magiging wajib sa iyo na ibigay talagang Zakatul Fitr, pag gabi na ng Eid, nagatakbir na ba? Kita da yung buwan, o yung matapos na yung 30 days ng Ramadan, kaya makita yung buwan, so nagatakbir na. At ang pinaka-last nito, Waqtul Idtirar, yung panahon na nagtatakbir na sa musalla, hindi pa nagtayo ng sala, ng khutbah. So ngayon, saan niya ibibigay? Kung hindi siya, ang titignan mo kung saan yung mas maraming mahihirap. Kung doon ba sa banwa, sa lugar na kung saan ka, doon bang mas maraming mahirap? Yung mga dato man to pananlit, pag doon yung mga dato man to, yung mga king of prince man to. So kung pananlit, ang ano mo, isip mo, sabi mo, adto dagid sa banwa nami, apadamos ang mga kuwan. Tanawin mo kung yung makasulod ba yan sang 8 ka asnaf. Ganyang kuwan ng jumhur, parehas yung Zakatul Fitr o Zakatul Mal, adto sa 8 ka klase ng utaw na yung malabitan sa Suratul Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sadaka, yang zakat na pigalong, iatag ito sa mga fuqara wal masakin, itong yung mga sobrang dukha. Ang dukha, halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung isa magmintis pa. Miskin, makakain silang enough ng 3 beses sa isang araw. Na innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil. Wabnis sabil, sabi ni Allah Ta'ala, ang sadaka, sabi ni Allah Ta'ala, ang zaka, ibibigay yan doon sa mga nangangailangan na yon. Yung 8, lil fuqara wal masakin wal amilina alayha. Amilina alayha, yung mga magkukolekta. Halimbawa, sa lugar ninyo, sa banwa ninyo, may napag-usapan kayo na ito siyang magkukolekta. Okay, maaari nyo ring ibigay sa kanya. Maaring i-direct sa dukha na kilala ninyo, maaari ding i-direct sa nagkolekta. Mali din yun na sabihin na obligado na sa nagkolekta ibigay. Mali yun. Kasi choice ng tao yun, oh. Maaring sa kanila, marami, pagpipilian nila yun. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, wal amilina alayha, yung mga awal muallafati qulubuhum, yung mga bago nagtauba, kahit kagan siya, pero parang balik Islam na rin kasi katatauba niya lang, o hindi kaya yung talagang mga malapit na sa Islam, kunti na lang, mag-Muslim na, mag-shahada na, kailangan nila ng zaka para mas lalong kapag-decide sila na mag-Muslim sila. At kabilang doon, yung mga masakin, mga ibnu sabil, ang mga amilina alayha, at yung mga tinatawag na ibnu sabil, o fi sabilillah, wa fir rikab, yung mga nakakulong o nabihag, wal gharimin, lubog sa utang ng mga Muslim, wa fi sabilillah, yung mga nasa landas ni Allah. Andyan na yung nagdada'wa, andyan na yung nagjijihad, andyan na yung nag-aaral sa landas ni Allah Ta'ala. Yan ang tinarjih ni Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Wabnis sabil, ibnu sabil, yung walang matirahan na Muslim, bisagasa lang siya ba? Sa masjid matulog, usay na ikuan, niya di lang siya magsulti. Kaya maulaw siya sa iyang kagipit ba? So magpili ka doon. Ang sabi ni Allah Ta'ala, faridatan minallah.
Wallahu alimun hakim. Yan ay fard. Inubliga ni Allah Ta'ala at si Allah Ta'ala ang nakakalam sa lahat. So yun, tignan mo. Kung yun mas nangangailangan sa lugar mo, mas maraming miskin doon, yan ang bigyan mo ng zakatul fitri. Padala mo halimbawa ang pera. Kung halimbawa nakita mo na mas kailangan nila ang pera kaysa sa bigas, yung equivalent ng bigas sa pera, yun ang ibigay mo sa kanila. Ginawa din ito ng mga tabiin, kagaya ni na Abu Ishaq ar-Rahuya at ng mga iba pang mga ulama, sina Muhammad ibn Yusuf sa Hanafiya, ginawa nila yan na kinonvert nila sa pera kung mas kailangan ng mga miskin ang pera kaysa sa bigas o yung basic commodity. Wallahu a'lam bisawab. May tanong ulit galing dito sa kababaihan. Ang sabi niya, ang mag-asawa daw po ba na nakapag-abdas na at pupunta sa masjid na iisang motor lang ang sasakyan, ano daw po ba, makakabatal pa po doon ng abdas o hindi? Nahirapan naman kayo kung ganun. Itong kuan na ito, tafsir na itong kuan na ito, madhab na ito na alam natin, tinuro sa atin, ay madhab ng ating matatanda noon. Ito sa madhab ni Imam Shafi'i. At totoo ito na dahil sa kanyang tafsir sa ayas sa Quran Al-Karim dito sa suratul Ma'idah, aya number 6, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. O mga mananampalataya, kapag kayong magsasala, nagano na kayong magsala, faghsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga muka. Ito yung tinatawag na furudul wudu. Hugasan ninyo ang inyong mga muka, magmumog, magsinga, hanggang at kayo ay hugasan ninyong mga kamay hanggang sa siko, at punasan ang inyong mga ulo, at ang inyong mga paa, hugasan ninyo hanggang sa bukong-bukong. Kung nasa junub kayo, maligo kayo. Wa in kuntum marda, kung may sakit kayo o nasa paglalakbay, o hindi kayo inabutan kayo ng call of nature, o hindi kayo lamas tumun nisa. Itong sinasabi ditong lamas tumun nisa, emphasis ito na pagjima, sexual intercourse ang ibig sabihin dito. Connected sa junub. Si Imam Shafi'i rahimahullah, ibang tafsir na dito, lamas tumun nisa, ibig sabihin, kapag tapos ka na nag-abdas o nakagusul ka na, mula sa kwan na para sa sala, at kapag ganyan na yung, nagkadikit lang ang balat ng lalaki sa babae, na perting lisuda sa atua, labi na. Kung mag-angkas ang asawa sa bana, batal ka pirme. Ano man, muga kusman po na. Ayaw yung na nag-angkas nagbutang o barrier. Reklamo ganita magbutang nag-barrier. So, ang madhab dito na ang eksaktong pananaw, yun ang rajih, wallahu alam bisawab, ang madhab ng jumhur. Mula sa Hanabila, Malikiya at Hanafiya, na nagsasabi na ang meaning doon ng aya, lamas tumun nisa, ay kapag doon ka na sa pagjima sa iyong asawa. Sa sexual intercourse na talaga. Sa pagsiping. Yun ang sinasabi. Kahit walang lumabas sa inyo, basta yung aura niya at aura mo ay talagang nagkita. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idal taka al-khitanan wajab al-ghusl. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alaihi, yung khitanan ibig sabihin dalawang aura ng lalaki, aura ng babae. Kapag alam nyo na, kapag nagkita, nagsalubong na yun, wajab al-ghusl. Wajib na ang pag-ghusl kahit wala pang lumabas sa kanila. Kahit wala pang lumabas. Kasi nag-touch na. Hindi yung naghubad na siya, naghubad ka na, asawa mo, ikaw na lalaki, naghubad ka na rin. Hubad pa lang yun, wala pa yun. Ang sabi doon, yung aura ninyo, kapag naglapat na yun, wajib nang mag-ghusl. So yun ang tama na tafsir ng aya, lamas tumun nisa, saka mababatal yung abdas mo kapag sexual intercourse. Pero kapag hindi sexual intercourse, nagkahawak lang, nagkatabi,
kalisod po dana. Example, nag-abdas ka na karon, isa kay kag tricycle diri padulong ka sa masjid nga layo-layo gamay, nay ni sa kay lalaki batal ka na pod, abdas ka na pod balik. Hindi ba yan ay bagay na sakil, mabigat? So, ang wasto doon na tafsir, ang tafsir ng jumhurul ulama, at hindi ang tafsir ni Imam Shafi'i, mahtiramina li imamina al-jalil, al-imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, rahimahullah, huwa ala ra'sina, fawqa ru'usina. Siya ay nasa ating mga ulo, nirerespeto natin si Imam Shafi'i, ijtihad niya yun, that is his scholastic view, pero ang malakas ay yung tinutukoy ng dalil na siyang tamang pananaw ng jumhurul ulama at ginawa ng propeta at ng mga sahaba at pananaw ng mga propeta at ng mga sahaba sa tunay at tumpak na ibig sabihin ng ayaw. Wallahu a'lam bissawab. Last question na siguro. Last one. Mag-atag kita ng karaton ni last question kung sino pang aun kay minamom nagyapon yung gabi. Sa kanatong mga mayo kaubayan. Mada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na minute ko siguro, tawagan ko yung kanatong mayo taganap na isa si Bapa Imam Badong Labawan para sa kanan closing remarks para matapos yung kanatong program ito. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. Barasan ka mo ng Allah. Na, ganito na to. Okay na.